Kung dati ay nililimitahan ng mga bansa ng NATO ang kanilang suporta sa rehimen ng Kiev, ngayon ay hayagan na nilang sinasabi sa kanluran na sila ay naghahanda para sa digmaang laban sa atin at pinapataas nila ang budget para sa opensibang militar. kasabay ng mga banta ni Vladimir Putin, nagsimula ng kumilos ang Europa. Ngayong gabi, sinimula ng Alemanya ang pagpapadala ng mga tropa papunta sa hangganan ng Belarus sa Lithuania. Sa unang pagkakataon, mapapuwesto ang Bundeswehr ng malaking bilang ng mga sundalo sa ibang bansa ng permanente direkta sa hangganan ng Belarus. Hindi rin naman kalayuan mula roon ang Kaliningrad. At malinaw naman ang lohika ng mga bansa ng NATO. Katabi nila ang Rusya na umatake na sa Ukraine at nagbabanta sa mga bansang Baltiko at Poland. Sa parehong oras, ilang oras bago nito, noong ika-23 ng Hunyo, lumabas si Vladimir Putin sa harap ng mga nagtapos sa mga military academy sa Kremlin. Sinabi niya na ang kanluran ay hayagang naghahanda ng digmaan laban sa Rusya, na di umano'y lumipat ang mga bansa ng NATO mula sa pagsuporta sa Kiev tungo sa paghahanda ng direktang pag-atake sa Moscow at pangunahing gagampanan dito ang Ukraine. Ang Ukraine na may pinakamalakas nitong hukbo at na ang Rusya syempre ay basta magtatanggol lang. Halos kapani-paniwala ang tunog dito. Sa bersyong ito, ang agresor ay Europa at ang biktima na mapipilit ang magtanggol ay ang Rusya. Tandaan ninyo ang balangkas na ito dahil ang buong episode na yon ay tungkol sa kung gaano kabaligtad ang balangkas na ito ni Vladimir Putin. Iisang tinig na sinabi ng mga ahensya ng intelihensya ng lahat ng bansa sa NATO na maaring handa ng salakain ng Rusya ang isang bansa ng NATO pagsapit ng 2029. Pero ang mga bansang Baltiko ay target na ng mas maaga pa at tinatayang sa 2027 pa lang ay maaring lusubin nayon sa NATO. Naghanda ang Europa para sa digmaan, pero tanong kaninong digmaan at sino ang magkalaban? Malaki rin ang problema ng Europa dito, habang nagmamadali siyang binibilang ang mga taon bago ang posibleng pag-atake ng Russian Federation at sinusubukang muling magsandata. Ang kanyang pangunahing mga kaalyadong militar, ang Estados Unidos, ay ginagawa ang kabaligtaran. Inaalis nila ang kanilang mga tropa mula sa Europa. At alam mo, parang nagmamadali si Donald Trump na mag-empake at tumakas mula sa Europa bago talaga magsimula ang digmaan. At ang problema ay ang timer ng banta mula sa Russia at ang timer ng pag-alis ng Amerika sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada ay tumuturo sa iisang panahon. Ngayong araw, narinig natin si Vladimir Putin na nagsabing kailangang maghanda ang Russia na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng kanluran sa Russian Federation. Suriin natin ang mga katotohanan at petsa kung sino ang naghahanda para saan. Simula ngayon at babalik tayo, hakbang-hakbang ayon sa kronolohiya. Ako si Alexei Pechi at samahan ninyo akong talakayin ang masalimuot na paksang ito. Aalamin natin ang mga nangyayari. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito at sumali sa saradong komunidad ng Pechi Insight, gamitin lang ang mga link at detalye na ibinigay. Tingnan ang description ng video para sa lahat ng detalye. Sige, simulan natin sa dalawang pinakamainit na balita. Bago ang pagsusuri, balita muna. Nagpapadala ang Alemanya ng 5,000 sundalo sa hangganan ng Belarus. Ang mga sundalo ng Bundeswehr ay palagi nang itatalaga sa Lithuania para protektahan ang silangang bahagi ng NATO. Para maintindihan ang bigat ng sitwasyon, ito ang unang beses sa kasaysayan ng Bundeswehr na magtatalaga sila ng maraming sundalo sa ibang bansa ng permanente malapit pa sa Belarus. Sasabihin mo ba, bakit kailangang gumawa ng ganitong provokasyon? Ang problema kasi, ang Russia ay naglagay na ng, halimbawa, sandatang nuklear sa Belarus, kaya kailangan may magbantay mula sa NATO doon. Sa Lithuania, seryoso ang sitwasyon. Sa dating makakapal na kagubatan, tumayo na ngayon ang mga bagong tirahan, paaralan, daycare at pasilidad medikal. At gaya ng naiintindihan ninyo, doon mismo magsisimulang makita ang bahaging ito ng paglalagay ng mga sukat ang agarang tagapaglipat. Ayon sa pahayag ng Ministro ng Depensa ng Lithuania, at ito ay isang sipi, ang Alemanya at Lithuania ay magiging handa sa anumang kaso pagsapit ng katapusan ng 2027 kung hindi man mas maaga, ang brigada ay magiging kumpleto sa kagamitan at handa na.
Pansinin ninyo na binanggit ng Ministro ng Depensa ng Lithuania, isa sa mga bansang Baltiko, ang katapusan ng 2027 o mas maaga pa. Babalikan natin ang petsang ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Gusto ko lang banggitin na sa Lithuania, may halos 2,000 sundalong Aleman na nakadeploy at ngayong buwan, nagsasanay sila 20 kilometro mula sa hangganan ng Belarus. At ang pangalawang balita, si Vladimir Putin ay hayagang naghayag kahapon na ang mga bansa ng NATO ay gumagawa ng mga plano para sa digmaan laban sa Russia tulad ng ginawa ng Nazi Germany noong 1941 at 41 at handa ang Russia na tumugon sa mga banta na ito. Susunod, babanggitin ko ang kanyang sinabi. Nakikita natin na kung dati ay nililimitahan ng mga bansa ng NATO ang kanilang suporta sa rehimeng Kiev na ilegal na nakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng armadong kudeta. Ngayon ay hayagan ng sinasabi sa kanluran na sila ay naghahanda para sa digmaan laban sa atin at pinapataas nila ang kanilang mga budget para sa mga opensibang militar. Kasabay nito, para bigyan katwiran ang ganitong gastusin at matinding militarisasyon, ginagamit ng mga pinuno ng NATO at European Union ang kasinungalingang pahayag ukol sa di umano'y banta ng militar ng Russia. Napakasimple na iskema ng tinatawag na demokratikong kanluran. Una, sila ang lumilika ng mga banta laban sa ating bansa. Pinipilit tayong gumawa ng mga hakbang na kailangan para sa sariling depensa at proteksyon. At pagkatapos ay agad nila tayong inaakusahan sa lahat ng mabibigat na kasalanan. Para bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng kanilang agresibong pulisiya at mga agresibong kilos laban sa Russia, ginagamit nila ang mga ito at alam na natin ang lahat ng ito, pamilyar na sa atin. Kahit pagkatapos ng traidor na pag-atake sa Soviet Union noong Hunyo 22, 1,941 talagang traidor na pag-atake yon. Sinubukan pa rin ng kanluran at ng Alemanyang pinamumunuan ni Hitler na ibintang sa USSR at kay Stalin ang agresyon laban sa, gaya ng tawag natin ngayon, kolektibong kanluran. Nakakagulat, pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ito sa mga quasi-scientificong lupon diinya. Ang Rusya ay laging naninindigan para sa pantay at hindi mapaghiwalay na seguridad para sa lahat. Kumbinsido kami na makakamit lamang ito sa pamamagitan ng pagbuo ng multipolar na sistema ng internasyonal na ugnayan na matibay na nagbibigay ng seguridad militar para sa bawat bansa. Kasabay nito, handa kaming mabilis at angkop na tumugon sa anumang panlabas at panloob na banta. At dito, sinasabi na ng mga eksperto na sa kabuuan, nagpasya na talaga si Vladimir Putin na sumugal at magsimula ng opensiba laban sa Europa. Sinasabi nila na ang eskalasyon ang tanging alas ni Vladimir Putin dahil ang digmaan sa Ukraine ay malinaw na napupunta na sa dead end. Dahil sa mabagal na pag-usad ng hukbong Ruso sa harapan, mukhang aabutin pa sila ng 10 taon bago masakop ang Donetsk Oblast. Pero ang tanong dito, handa ba ang Europa para dito? At dito na tayo papasok sa pagsusuri ng mga nangyayari. Dalawang balita ang inilahad. Ngayon, tingnan natin ang iba pang nangyayari. May dalawang graph na ngayon ay papalapit sa isa't isa at ang kanilang pagtagpo ang pinakadelikadong sandali para sa Europa sa nakalipas na marahil 30 taon o baka pati 40. Ang unang graph ay timer na sinimula ng intelligence at general staff ng Europa. Ito ang petsa kung kailan handa ang Rusya na salakayin ang Europa. Ang pangalawang graph ay ang pag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa kontinente ng Europa. At ang problema ay ang unang timer ay tumitiktak habang papalapit sa katapusan ng dekada. At ang pangalawa, sa totoo lang, nangyari na. Simulan natin sa mga kaganapang kamakailan lang. Noong Hunyo 18 sa Brussels, ang pinuno ng Pentagon, Ministro ng Depensa ng Estados Unidos Pete Hegseth ay nagsalita sa harap ng mga ministro ng depensa ng NATO at sa halip na magbigay ng suporta, pinagalitan niya sila. Inanunsyo niya ang 6 na buwang pagsusuri ng presensya ng militar ng Amerika sa Europa at nagbabala na may ilang bansa na mabibigo rito. Ang punto ay, sa loob ng 6 na buwan, nagpasya ang Pentagon na alamin kung saan sila aalis at kung saan hindi aalis, at sa anong lawak ito gagawin.
Tinawag ni Pete Hegseth na kahiya-hiya ang pagtanggi ng ilang Europeanong kaalyado na bigyan ng base ang Amerika para sa pag-atake sa Iran at iginiit niyang dapat nitong tiyakin. Mabilis at hindi na mapipigilan ang pag-usad ng NATO tungo sa pag-ako ng Europa ng pangunahing pananagutan sa sarili nitong depensa. At dito nagsimulang maisalin sa gawa ang mga salita. Noong Hunyo 3, nag-abiso ang Estados Unidos na sa oras ng krisis, hindi na nila ipapadala sa mga bansa ng NATO ang aircraft carrier, mga barko, eroplano, tanker at 12-dosenang fighter jet. Ngayon, ang pinakamataas na commander ng NATO na laging Amerikano ay gumagawa na ng alternatibong plano para sa depensa ng Europa kahit wala ang mga kagamitan mula Amerika. Uulitin ko, aircraft carrier, mga barkong kasama nito, tanker planes at 12-12 ng fighter jet. Karamihan dito wala talaga sa mga Europeo. Sinubukan ni kalihim General ng NATO Mark Rutte na pagani ng epekto at sinabing ang modelo ng puwersa ay kasangkapan lang sa pagpaplano. Na tipong kapag nagsimula na ang totoong digmaan, lahat ay sasali, pati aircraft carrier, mga eroplano ng tanker at lahat-lahat. Habang walang digmaan, pwedeng magplano muna ang mga Amerikano para sa sarili nila. Pero habang nagbabawas pa rin ang Estados Unidos, ang Germanong general, siya ang hepe ng staff ng Bundeswehr, ay naglabas ng pahayag. Sabi niya, ayon sa napagkasunduang intelligence assessment sa loob ng NATO, sinasabi na handa nang umatake ang Rusya sa NATO pagsapit ng 2029. Saan nanggaling ang taong 2029 na ito? Ayon sa general, ito ay konsensus ng mga ahensya ng intelihensya ng alyansa. Sigurado kong narinig mo na rin sa balita na binanggit ng mga Suweko ang isang partikular na petsa. Ayon sa datos nila, taong 2030 ito. Magkaiba ang petsang sinabi ng Aleman at taga-Baltic, pero sa huli, nagkasundo sila. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga ahensya ng intelihensya sa Europa, pinagsama-sama ang lahat ng impormasyon at nagpasya na malamang ay sa 2029 ito mangyayari. Mas malapit doon. Pero hindi para sa lahat. Ang totoo, noong ika-12 ng Hunyo, sinipi ng pahayagang Aleman na Bild ang inspektor ng hukbong lupa ng Alemanya. At sinabi niya, lahat ng 32 kasapi ng NATO ay sang-ayon na maaaring magkaroon ng kakayahan ng Russia na salakayin ng isang bansa ng NATO sa taong 2029. Kinumpirma ni Ministro ng Depensa ng Alemanya Boris Pistorius ang pagtataya, ngunit agad niyang sinabi na mas maagang nanganganib ang mga bansang Baltiko. Dito na pumapasok ang intelihensya ng Ukraine na may nakakabahalang detalye tungkol sa heograpiya ng susunod na pag-atake. Paalala, noong Mayo 16, matapos matanggap ni Zelensky ang ulat mula sa militar at intelihensya, naglabas siya ng pahayag. Tinitingnan ng Russia ang posibilidad ng mga bagong opensibang operasyon sa mga lugar ng Kyiv, sa Kyiv at Chernihiv na mga rehiyon mula sa teritoryo ng Belarus. Kasama rin ang posibilidad na gamitin ang Belarus para umatake sa mga kalapit na NATO na bansa. Ang target ay ang koridor ng Suwalki. Ito ang magkasanib na hangganan ng Poland at Lithuania na may lapad na 70 kilometro sa pagitan ng Belarus at ng Kaliningrad ng Russia. Matagal nang kinikilala ang teritoryong ito bilang pangunahing kahinaan ng silangang bahagi ng NATO. Natotoo naman sa magkabilang panig, ang mga Ruso sa totoo lang ay nandoon na at ang mga Ruso sa Belarus sa totoo lang ay mga Ruso na rin. At kung puputulin lang ang 70 kilometrong koridor na ito, ang mga bansang Baltiko, Finland at Sweden ay ganap na mapuputol mula sa natitirang bahagi ng Alyansang Hilagang Atlantiko. Kasabay ng pagtatapos ng Mayo, paalala ko, pumasok ang mga drone ng Russia sa Romania. May bumangga sa residential na gusali kaya napag-usapan sa Bucharest ang paggamit ng Artikulo 4 ng NATO para sa konsultasyon. Hindi na tuloy ang konsultasyon sa publiko pero hindi naman pinabayaan ng NATO ito. Ang 5,000 sundalong Aleman sa Lithuania ay sagot dito. Balikan pa natin ito para maintindihan na matagal nang naiipon ang pagkabahala. Noong Disyembre 2025 sa isang pribadong pagpupulong sa London na inorganisa ng think tank na Rusi na pagkasunduan ng mga militar at espiya ng kanluran na nahaharap ang kanluran sa banta ng pagiging pandaigdigan. Isang pandaigdigang tunggalian, ngunit lubos silang hindi handa para dito. Ngayon, mas mahigpit ang pagtataya nila kung kailan maaring magsimula ang digmaan kaysa sa opisyal na pahayag. Ayon sa ilan sa mga ito, maaaring atakihin ng Kremlin ng NATO hindi lalampas sa 2029. Dito, nagkakatugma ang lahat.
Pero ang mga bansa sa Baltics ay maaring makaranas na agresyon mula sa Russia ng mas maaga pa sa taong 2027. Bakit ko nasabi na malinaw na binigyang diin ng Ministro ng Depensa ng Lithuania ang katapusan ng 2027 na tipong handa na ang lahat, nakapwesto na ang mga sundalong Aleman at ayos na ang lahat? Ang pinakamahalaga, kinikilala na nagsimula na ang digmaan sa banayad na paraan at nangyayari na ngayon. Isinasagawa ng Russia ang hybrid na digmaan sa Europa. Ito ay mga sabotahe, pagpapalipad ng mga drone sa impapawid ng NATO, pagpuprovoke gamit ang mga fighter jet, panggagambala sa GPS at iba pa. Ayon sa analyst ng Institute for the Study of War, nagsimula na ang Moscow sa zero phase ng paghahanda para sa posibleng digmaan laban sa NATO. Bukod pa rito, mayon ay sinasabi ng mga analyst na lahat ng senyales mula sa Russia nitong mga nakaraang linggo ay nagpapakita na handa ang Kremlin na makipag-usap sa Europa. Ito ay isang bagong espesyal na operasyong militar ni Vladimir Putin. Gumawa ng palabas na handa sila makipag-usap, maglatag ng mga imposibleng kondisyon sa Europa, halimbawa, paatrasin ang mga tropa ng NATO sa silangang bahagi at pagkatapos ay atakihin ang Europa, na nagsasabing inalok ng Russia na ayusin ang lahat sa mapayapang paraan. Pero ayaw ng Europa at sila pa mismo ang nagudyok ng digmaan. Sa totoo lang, ito rin ang ginamit na senaryo ng Russia sa Ukraine. Paalala ko lang, noong Disyembre 2021 hayagang nagbigay ng ultimatum si Vladimir Putin sa kanluran, hinihiling na alisin ng mga bansa ng NATO ang kanilang presensyang militar sa silangang bahagi. Hiniling niyang umatras ang NATO sa dating posisyon nila. 1997. Noong taong iyon, malinaw na walang balak ang NATO na gawin iyon, kaya nagsimula ang Russia ng malawakang pananakop sa Ukraine na sinasabing, nagalok naman kami ng mapayapang kasunduan. At ngayon may mga senyales na si Putin ay balak makipag-usap sa Europa na nagpapahiwatig na malamang isa na namang espesyal na operasyon ito. Babanggitin ko pa ang isa pang napakahalagang petsa. Ito ay ika-16 ng Pebrero, 2026. Sa araw na iyon, ang mga hepe ng General Staff ng Alemanya at ng United Kingdom, sina General Karsten Breuer at Marshal ng Abyasyon Sir Richard Knighton ay naglabas ng pinakamatalim na magkasanib na babala noong panahong iyon. Nanawagan sila noon sa mga Europeo na harapin ang hindi komportableng katotohanan tungkol sa kanilang seguridad at gumawa ng mahirap na desisyon tungkol sa paggastos. Ganito ang naging formula nila noon, pagpapalakas ng militar kasabay ng kahandaang makipagdigma sa kontinente ng Europa. Tumataas ang panganib na ito at kailangan ng kolektibong atensyon at mas malawak ang layunin ng Moscow kaysa sa kasalukuyang sigalot. Kaya naman, kailangan ding dagdagan ang sariling gastusin para sa depensa. At dito lumalabas ang tunay na problema ng Europa. Sa pagitan ng timer ng banta mula sa Federasyon ng Rusya at ng timer ng kahandaan ng Europa na harapin ang banta na ito, mayroong napakalaking agwat. Nagbabala ang mga puwersang pansiguridad ng Europa na maaaring magsimula ng digmaan ng Rusya laban sa teritoryo ng NATO sa pagitan ng taong 2027 at 2030. Ngunit ang mga plano para sa muling pag-aarmas ng Europa ay hindi masasara ang mga kritikal na kakulangan sa kakayahan hanggang sa taong 2035. Itong agwat na 5 hanggang 7 taon ang siyang pinakamapanganib. Ito ang tinatawag na panahon ng panganib ng digmaan. Pagkakataon nito para kay Vladimir Putin. Sinabi ni General Grinkiewicz ng US-European Command noong Marso 12 sa Senado ng Estados Unidos ang mga sumusunod. Kahit na tumaas ang gastos hanggang 5% ng GDP, magagawa lang ng Europa na magkaroon ng sarili nitong konbensyonal na depensa pagsapit ng 2035. Bago yon, di kakayanin ng Europa kung wala ang Amerika. At habang tumitiktak ang European timer hanggang 2029, sinimula ng Amerika ang eksaktong kabaliktaran ng idinidikta ng lohika ng banta. Inutusan ni Trump na iurong, hindi dagdagan, ang mga tropa. Tatalakayin natin ito ayon sa petsa simula sa pinakabago pabalik. Ibig sabihin, noong Hunyo 2026 naganap ang pagsusuri ng estratehiyang NATO 3.0 na nabanggit ko na kanina. Inabot ng 6 na buwan ang Pentagon sa muling pagsuri ng presensya ng US sa Europa.
Bago ito, noong unang bahagi ng Hunyo, nagkaroon ng pagtanggi na maglaan ng aircraft carrier, mga tanker at mga fighter jet sakaling magkaroon ng krisis. Napakamakabuluhan ng reaksyon ng Kongreso ng US mula sa parehong partido. Halimbawa, si Don Bacon, isang Republikano, ay co-chair ng Baltic Caucus ng kapulungan ng mga kinatawan. Galing ang mga reaksyon mula sa parehong partido. Halimbawa, si Don Bacon, isang Republikano at co-chair ng Baltic Caucus ng kapulungan ng mga kinatawan ay nagsabi at ika-quote, patuloy na isinasagawa ng administrasyon ang isang panig na pagbabawas ng puwersa sa Europa habang patuloy ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine at nagbabanta sa mga bansang Baltiko. Kasabay nito, nagbabala si Senador Coons na ang pagkawala ng mga Amerikanong strategic bombers ay magiging isang malaking problema. Dahil wala ring may papalit dito ang mga kaalyado. Bakit? Dahil ang buong arkitektura ng NATO ay dekada ng binuo sa paligid ng mga puwersang panghimpapawid ng Amerika. At sa totoo lang, wala talagang sariling mga bomber ang Europa. Wala. Urong pa tayo ng kaunti pabalik sa Mayo ng taong ito. Ito ang unang malakas na babala, senyales ng panganib na kailangan ng mga Europeo na hindi lang basta mag-isip kung paano mag-armas muli, kundi dapat ginawa na nila ito kahapon pa. Noong unang araw ng Mayo, inanunsyo ng Pentagon ang pag-alis ng halos 5,000 sundalo mula Alemanya. At noon, inilatala ng magazine na Time ang lawak ng sitwasyon na ganito ang pagkakasabi. Maaring simula pa lang ito ng mas malawak na pag-alis. Sa tanong ng mamamahayag, sagot ni Trump, posibleng mas marami pang pagbabawas. Ayon sa mga eksperto, ang motibo ay hindi estratehiko, hindi. Ang motibo ni Trump ay magparusa. Nang tumanggi ang Europa na magpadala ng mga barko upang buksan ang kipot ng Hormuz, tinawag ni Trump ang NATO na walang silbi at duwag. Mula noon, parang pinarurusahan niya ang mga kaalyado dahil doon. At ang mga sabi-sabing aalis ang Estados Unidos ng tropa sa Europa para ilipat sa Indo-Pacific laban sa China ay puro kalokohan. Lubos na kalokohan. Bakit? Ipinaywatig ni Trump na wala siyang balak ipagtanggol ang Taiwan. Tulad ng alam ninyo, kinansela niya agad ang kontrata sa pagbenta ng armas sa Taipei matapos ang pagpupulong niya noong Mayo kay Xi Jinping sa Beijing. Yung sinasabing pagpapalakas ng puwersa dahil pinapahina dito ay kalokohan. Wala namang nadagdag na puwersa sa Indo-Pasipiko mula sa Estados Unidos. Hindi lang ito tungkol sa dami ng sundalo, 5,000 papunta, 5,000 pabalik. Hindi yun ang punto. Hindi ang pag-alis ng tropa mula Alemanya ang pangunahing usapan. Mas nakakabahala ang mga kinanselang paglalagay ng mga missile at ang nauubos na supply ng mga armas na tahimik na sumisira sa pundasyon ng estratehiya ng pagpigil ng NATO. Sa partikular, naging questionable ang paglalagay ng mga long-range cruise missile na Tomahawk na planong ilagay sa Alemanya sa 2027. Ngayon, hinihiling ng Alemanya sa Ukraine na pabilisin ang pagbuo ng sarili nitong mga balistikong misil para subukang masara ang puwang na yon. Balikan natin ang nakaraan, Oktubre, Nobyembre, 2025 dito talaga nagsimula ang lahat sa publiko. Noong ika-29 ng Oktubre, inanunsyo ng Estados Unidos na ilalabas nila mula Romania ang brigada ng 100 at unang Airborne Division ng hukbong sandatahan ng Amerika. Ang ibig kong sabihin, matagal ng plano ni Trump ito, hindi lang basta ganti, bago pa ang operasyon sa Iran. Binigyan din ng Pentagon na hindi ito pag-withdraw ng tropa sa Europa, kundi senyales ng tumataas na kakayahan ng mga Europeo. Ibig sabihin, kaya na raw ng mga Europeo mag-isa, kaya bakit pa mananatili rito ang Estados Unidos? Pero noon, kahit ang mga Republikano, tulad ng mga pinuno ng komite sa sandatang lakas ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan, sina Weicker at Rogers, ay nagsimulang magpahayag ng pag-aalala at sa kanilang pinagsamang pahayag ay isinulat nila ang sumusunod. Ang desisyon ng Pentagon ay mukhang hindi napagkasunduan at tahasang sumasalungat sa estratehiya ni Pangulong Trump at nagdudulot ito ng pag-aalala na hindi man lang sila kumonsulta sa Kongreso ng maaga. Pagsamahin natin ang dalawang linya ng pangyayari at ang dalawang timer para maintindihan natin ang tunay na nangyayari. Ang European Intelligence na pinagkaisahan ng lahat ng 32 bansa ng NATO ay nagtakda ng isang petsa. Maaring maging handa ang Rusya para sa pag-atake pagsapit ng 2029, ngunit ang Baltics ay maaring mapasailalim sa panganib ng pag-atake na mas maaga pa sa 2027. Ang hybrid na digmaan ay kinabibilangan ng mga sabotahe, pagpasok ng mga drone at panggugulo sa GPS. Kaya ayon sa mga Europeo, nagsimula na ito. Ibig sabihin, nagsimula na ang hybrid na digmaan.
Ang pagpapalakas ng armas ng Europa ay matutugunan lang ang mahahalagang kakulangan pagsapit ng 2035. Ibig sabihin, ang panahon ng kahinaan ng Europa ay nasa mga taong 2027 hanggang 2030. Noong panahong iyon, nagsimula ng sistematikong euro ng Estados Unidos ng Amerika ang kanilang mga puwersa mula Europa. Una ang Romania, sumunod ang Alemanya, saka ang pagtanggi magbigay ng aircraft carrier at bomber sa mga planong pangkrisis at mga banta na iurong ang tropa mula Italia at Espanya. At dagdag pa, malaking katanungan ang tungkol sa mga Tomahawk missile sa Alemanya sa mismong taong 2027. Dito, nag-aalok ang mga analyst ng Atlantic Council na makatotohanang pananaw, walang panik o ilusyon. Ganito nila sinabi. Mula sa pananaw ng Moscow, ang hakbang na ito ay makikita bilang pagpapahina ng determinasyon ng Estados Unidos ng Amerika. Parang sinasabi nila, kulang pala kayo ng lakas sa ilang front. Ang aral para sa mga leader ng Europa ay ang pagpapakita ng progreso sa sarili nilang gastusin ang pinakamainam na paraan para mapanatiling kasali ang mga Amerikano. Kailangan talagang magwaldas ng pera kahit kakaiba pakinggan. Ang mga di mapapalitang suportang Amerikano na hindi pa kayang palitan o gayahin ng Europa ay malinaw na nakalista. Ito ay intelihensya, pagmamanman at reconnaissance. Ito ay mga malalayong pag-atake, ito ay command and control, at ito ay lohistika, transportasyon, at ang pinakamahalaga ay ang payong nuklear. Ngayon, sinusubukan ng Europa na matutunang gawin lahat ito mag-isa. Ginagamit ni Vladimir Putin ang mga ito bilang dahilan para akusahan ang Europa na naghahanda sa digmaan. Kaya sa isang banda, sinusubukan ng Europa na protektahan ang sarili laban sa Rusya at sa kabilang banda, muling nag-aarmas ang Europa dahil umalis na ang mga Amerikano. Ibig sabihin, hindi maiwasan, oo, umalis ang mga Amerikano at nagsisimula ng maglaan ng mas maraming pera ang mga Europeo para halimbawa palitan ng mga sandatang pangraketa, pag-isipan ang tungkol sa mga fighter jet at pag-isipan ang tungkol sa mga bomber. At ilipat ang mga tropa tulad ng mga Aleman sa lugar na iniiwan ng mga Amerikano. Sa anumang kaso, tila paghahanda ito para sa malaking digmaan. Ginagamit ito ni Putin para magsalita ng rhetorical at gawing propaganda. Tipong, tingnan ninyo, naghahanda ang NATO para sa tagumpay. At alam nyo, ang pangunahing panganib ay hindi naman talaga na-tsak na atake ang Rusya sa 2029 o sa kaso ng mga bansang Baltic sa 2027. Hindi ganoon. Ang mga prediksyon, kaya nga tinawag na prediksyon, ay dahil maaring hindi ito magkatotoo. At marami sa mga ito ay direktang nakadepende kung matatapos na ba ang digmaan sa Ukraine sa panahong iyon at kung matatapos ito sa paraang makakabawi agad ang Moscow ng lakas, kung ano ang mangyayari sa ekonomiya at iba pa at iba pa. Ibig sabihin, napakaraming variable dito. Ang pangunahing panganib ay hindi doon, kundi ang pangunahing panganib ay nasa sabayang paggalaw ng dalawang graph na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada ng pag-iral ng Hilagang Atlantikong Alyansa o NATO, ang timer ng banta at ang timer ng paghina ng kanluran sa kasamaang palad ay tumuturo sa isang panahon. Sa panahong iyon, maaring sumalakay si Vladimir Putin sa kalupaan. At napakakakaiba na malaman na sa Pentagon halimbawa, maaring hindi nila ito namamalayan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Peachy News. Nasa description ng video ang link nito. Makikikita rin sa video description ang mga link para suportahan ang YouTube channel na ito at paano sumali sa pribadong komunidad. Peachy Insight. Kung saan tayo ay direktang nakakausap at ako mismo ang sumasagot sa lahat ng inyong mga tanong. Kung saan natin tinatalakay ang mga paksa na hindi na ilalabas dito sa YouTube at kung saan, sa totoo lang, tinatalakay din natin ang mga paksa na ilalabas pa lang sa YouTube sa hinaharap. Mas maaga ninyong malalaman kung ano ang tatalakayin natin sa susunod na episode. Kaya pumunta kayo roon, mag-subscribe at suportahan ang YouTube channel na ito. At ayun mga kaibigan, siguraduhin isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon tungkol sa tinalakay na paksa. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.